Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Escorter Jeep Fajardo, ini ang guidance ni General Martil sa command conference sa mga regional commanders. Pinangaldaw bago magpuon ang pagpapalansar ng Certificate of Candidacy na barangkada po sa Oktubre 1 sundong Oktubre 8. Paliwanag ni Fajardo, ikinauman maging mainit ang eleksyon, huliman sa magkabiristado asin partidaryo sa naman ng mga posibleng maglaban. Katakot kani, pinapadeterminarman sa mga city patanaman provincial director kung say-resay ang mga masunod ng kandidatura asin magkaralaban sa mga lugar sa nasyon asin dideterminaran kung sisay ang igwang mga private armed groups. Kinakalkula ni Agriculture Secretary Francisco Chol Laurel Jr. na sa Enero sa masunod na taon, mamatian na kanamano ang Pilipino ang bagsak presyo kang bagas sa nasyon. Ini sigun kay Laurel, dawa nagdesisyon na ang gobyerno na bawasan ang taripa sa importasyon kang bagas sa sa masunod na bulan kang Oktubre. Sigun sa iya, dahil para kakabangon ang mga rice traders sa saranging epekto sa sainda sa nakalis na El Niño phenomenon, kaya dawa na nga nagdesisyon ang gobyerno na ipautob ang pagbabawas sa tariff import sa nasyon sa Enero kan masunod na taon. Mamati na ang bagsak presyo kang bagas suliman sa nakalis na kalamidad. Enot naman na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 62 na nagsasabi kang pagbabakan taripa sa rice imports ning 15% halos sa dating 35% sa paagibang kani pikalauman ang pagbabakan na presyo kan bagasa. Kinakalkula ka mga economic managers na abuton sa 5.7 pesos ang mabawas sa presyo kang kada kilo kang bagas uliban sa pagbabakan tariff imports. Sa kunyan ang presyo kan bagas sa mga merkado, ang wheat-milled rice nasa 37 sa 42 pesos kada kilo. Ang sinanduming 36 sa 42 pesos, dinurado 48 sa 55 pesos, angelica 43 sa 46 pesos kada kilo, ang jasmine 46 sa 52, asin ang barangkit 60 pesos ang kada kilo. Naarestar na ka mga pulis, ang dating pulis asin driver kanin na yung nasa likod kan pagkawarak ang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa Balayan, Batangas. Sigun sa Police Regional Office 4A, sa idang naarestar si dating Police Major Alan De Castro sa Barangay Caloocan sa Banuan, Balayan. Kaya ba na naarestar ang driver bodyguard kanina si Jeffrey Magpantay. Ang duwa, dampang sa kasong kidnapping asin serious illegal detention uliban sa pagkawara ni Camilon, kanagtarikod pantaon. Inot naman ay binasura ang kaso kan duwa, kanagtarikod na Mayo 15, uliban sa kakulangan ng mga ebidensya, alagad nahampang mangyari ang duwa sa parehas na kaso na isinangat sa Batangas Regional Trial Court. Matandaan, na-contempt na si De Castro sa pagdangog kan Senado, asin siya ikinulong sa Senate detention, alagad binuhian matapos ang duwang aldaw. Naguluwa sa investigasyon na may relasyon si De Castro asin ang biktima kung saan siya huling nahiling na kaibanan bago ini nawara. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Big report kang Commission on Elections nalampas sa 600,000 deactivated voters ang nag-apply ng reactivation para sa 2025 national as in local elections. Sigun kay Comelec spokesperson John Rex Laujango, pag-alis sa 6.4 bilyon aplikasyon para sa voter registration at naresibilida sa 600,000 ang mga botanteng nagpapa-reactivate. Ikanauman man ninda na mas dakul pa ang mga botanteng mapa-reactivate sa natanang 2 semana kan voter registration mo sa Setyembre. Matandaan, inot naman na pinalabak ang Comelec ang deadline kang online application para sa reactivation sa Setyembre 25, pag-alis sa dating Setyembre 7 sana. Sa prekoring datos napigeras kang Comelec, napagaraman sa Setyembre 11, kabilugan 5,376,630 ang mga botanteng sa idang na-deactivate para sa May 12, 2025 election. Kadaklan sa mga ini, na-deactivate uliman sa tay pagboto sa 2 magkasunod na eleksyon.
sa pagi kang court order, pagkawara kan Filipino citizenship, asin day pagtriumpong ma-validate ang mga dokumento. Nagapunan man si Laujanko sa mga deactivated voters na mag-apply ng reactivation tanganing sinda makaboto sa masunod na pirilihan. Sigun saya, pwede sila mag-apply ng reactivation online sagod sa September 25 basta igwasin dang kumpletong biometrics local Comelec office kung saan sinda nagparehistro. Kinakaipuan sa naman subot ninda makipagkoordinar sa official email address kang Office of the Election Officers nationwide na pwede manunuparan sa opisyal ng website kang Comelec. Ang voter registration sa Pilipinas nakatalaan ng magtapos sa September at 30. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:15 ang oras siya tungkol yan. Mayong indikasyon na naghali na sa Pilipinas si dating presidential spokesperson Harry Roque sa tawag kang kasuguang kan Kamara de Representantes na siya arestaron na pasado sa Philippine National Police sa kasugma. Nagpasiring na ang PNP tracker team sa registered offices asin mga address kang abogado. Alagad na siya inabutan sa mga lugar na ini. Uli ka rin sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fardo na binabantayan ng mga pulis ang posibleng ingress points na pwedeng magamit ni Roque in kaso purbarang kaning dumurag sa mga autoridad. Inaanok pa ni Fardo si Roque. Nagserbing tagapagtaram sa Raramkan Duterte Administration na respeto ng proseso. Ulit no one is above the law. Na-cite in contempt si Roque as pinagsugod na iditiner ng apat na o iditiner sa House of Representatives upag detilir. Karakter ko na September 13 matapos pagsayo mong pagsubiter ka mga dokumentos na bataong rason sa sayang kayamanan. Kang Lunes, inaakusaran ni Roque ang Kamara ng power tripping. Kasunod kang contempt as in arrest orders na pinaluwas laban sa iya, ulisubot sa koneksyon sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ipinahayag na makuntama na ginigibo ini asin napakurahaw oras habong magsimbag kontemptulos sabi pa ni Roque sa mga autoridad. Mientras tanto mga tugang, 17 minutos maglampas ang alas 5 ni pagkaga. Sa iba panlitalas ng mga baretan dyan tungkol dyan sa Lado National Pamangkinaray. Kung si dating PNP Chief asin Senador Pamphilo Ping Lacson ang haputon na bakula nakakaalarma kundi nakakasikwal subot kung totoo ang nabulgar sa pagdagong kan Senado na may sarong dating Philippine National Police Chief ang nagresibing monthly payola halos sa Philippine Offshore Gaming Operator ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Gu Huaping. Sinabi ni Lacson, kung totoo ang nasampit ng revelasyon, pwede mag-resibi man inining extra na suhol sa pagtabang sa pagluwaskan nasyon kan dating alkalde as mga pagriba kaning nadakop man sa demonstrasyon kang Indonesia. Sigun pa sa dating senadora, huli sa hiwas kang operasyon kang Pogo ni Guaping, posibleng mahiwas man ang koneksyon asin impluensya kani. Nag-aanggalas ang dating senador kung ang mga pulis asin nagkaparang opisyal kang gobyerno ang nag-i-resibirin payula alin sa Pogo ni Alice Go, kaya marikas sining nakaruwas sa Pilipinas. Katakot gani, nakapunin si Lacson sa intelligence patraman investigation agencies na dapat naparampason asin palusuton sa investigasyon ang mga embulto sa suhol o payula hali sa Pogo. Dapat man silang kasuwa na simba parimbag sa lay hulit na nakulang krimen asing kasalan ang saindang naginibo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Nagkaigwaning tensyon sa pagdagog kang House Committee on Good Government and Public Accountability may koneksyon sa paggamit kang pundo kang Office of the Vice President. Matapos magsayuma na manumpa na magasabi ng totoo, asin naghali si Vice President Sara Duterte, nagtaraman si Congressman Rodante Marcoleta, asin pigkwestiyon ang privilege speech ni Manila Congressman Rolando Valeriano dayuan basihan kan investigasyon. Sinabi ni Marcoleta na ang titulo kang speech ni Valeriano ay dapat ulit tamayo man subot nag-question sa poder kang Kongreso na maggibo ng propostong budget kang gobyerno. Pag-question man ni Valeriano sa sayang privilege speech, karakter ko na September 3, ang paggastos ni Duterte, asim binatikos ang pagsayo magani
nasimbagon ang mga kaputan may koleksyon sa pinagamitan kan pundo. Nagsimbag man si Congressman Bienvenido Abante asin hinapot ni Marcoleta kung pigikosyon mananggad kani ang aksyon ka mga kapwa kani kongresista na pabor na imbisigaran ang paggamit ng pundo kang Office of the Vice President. Simbag man ni Marcoleta, ano ta kay puwan niya magpaliwanag? Ulit na naglangkaw ang tono kan mga kongresista, sinuspender kan chairperson kan komite na si Manila Mayor o Manila Congressman Joel Chua ang sinampit ng pagdangog. Mentras nakasuspender, inulok man ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano si Marcoleta na nagluluwas na pinupurok pero napugulan na magdulok kan sa mga pag-iriba. Kan magbalikan na pagdangog, ipinagirumdum ni Chua na si Marcoleta bakong biyembro kan komite. Sabi ni Chua, ginigibo kang komitean mandato kani na magkulusyon ng investigasyon takani maaraban kung tama ang ginibong paggastos kang pundo kan opisina kang Vice Presidente. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:21 ng pagkaga. Sa mga balita hali ko dyan sa luwas, rider ng motorsiklo na irido sa saruan na naman aksidente dyan sa Manuaan kan San Fernando, Camarines Sur. Report na yan hali kay Mike Rabito. Mike. Nagasapo ni na pagkarido sa iyang lawas ang saruge 26 anyos na motorcycle rider matapos na ini ang makasabat aksidente dyan sa Manuaan kan San Fernando, Camarines Sur sa report. Gikana sa PNP San Fernando pasado alas 8 nin banggi kan magyari ang insidente sa kalaban kan Maharlika Highway sakop kan Barangay del Pilar dyan sa Banuaan kan San Fernando, Camarines Sur sa investigasyon. Kag nagresponding mga autoridad binabagtas kan sarong single motorcycle na pinagmamaneho kan biktima na pinagapod na si Lornel 26 anyos residente kang Del Rosario Kanakman, Camarines Sur kana pagabot sa lugar kan insidente na linya na pinag-aagihan kang motorsiklo nasubuot kinakan kan sarong Isuzu Elf Truck na pinagmamaneho kan sarong Dante 26 anyos si residente kan Barangay San Gabriel dyan sa Banuaan kan Pamplona. Ninuli sa pag-abudal kang nasambit ng truck sa motorsiklo ang motorcycle rider ang interong nagkatrumba sa konkretong tinampo dalan para ini ang magsapo ni na pagkairidos sa iyang lawas. Ninuli kayan ang mga residenteng nakahiling sa pangyari, ang tulos man nagapod kan mga autoridad kung kaya ang biktima, ang tulos na pinagsapot dinara sa hospital din siyudad Dinaga kung saan siya padagos na pinagbubulong kan mga doktor. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Solid Waste Management Office Kanaga nakikiulay sa mga kontraktor kung pwede magpasubli din trucks o mga truck para man sa paghakot ka nagdadakol na basura sa Naga. Paretali kay Michael Garcia. Aminado ang Solid Waste Management Office Kanaga na daigayong nakakatabang ang siyam na dump trucks na toneladas na basurang inahakot mo niya na panahon. Urog na tasunod-sunod ang civic as in religious activities durante Campanya Francia festivities. Susog kay Engineer Joel Martin, nakikiulay ng sidang opisina sa mga contractors kung po pwede magamit ang sidang mga trucks sa panhakot ng mga basura. Kung sa regular na loada, 130 toneladas ng basura ang nakokolekta, as in as of September 14, matapos ang translation procession, nagpakol na sa 150 toneladas ang daily collection. Day pa dyan kabali si mga napipendyente sa aral daw. Sa sendang request, dapat na dagdag na dump trucks, tulo na subot ang nag-abot as in nakaparado na sa motor pool. Sa forecast man kang SWMO, madoble ang koleksyon tonelada ng basura pagabot sa mismong piyesta sa petsa 21 as in 22. Ang limit na kang per unit ng truck tulong tulinada sa nadangan ipapadara pasiring sa San Isidro Sanitary Landfill. Kung kaya pakiulay kan sa opisina kung pwede pasumliyon sinda ng truck hali sa mga kontraktor. Dagdag Dobreta sa lado lokal. Ito po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:24 ang oras ng unyan. Sa iba pang mareta sa lado nasyonal, posibleng i-anunsyar ang resulta kan 2024 bar examination sa Disyembre, bentras sa
tigdalaan na ang oath-taking ka mga bagong abogado sa Enero kad masunod na taon. Ipinahayag ini sa indang ipinahayag ni Supreme Court Associate Justice Mario Lopez layuman na nagilutan sa bar examination ngunya na taon. Ipinahayag niya ini sa 2025 budget briefing sa Senate Finance Committee kan sugmang Setyembre 18. Inabisuhan man ni Senate President Francis Chis Escudero ang Department of Transportation na siguruhon bayo ni sarong mawalat sa implementasyon kan Public Transport Modernization Program, partikularmente ang mga kilaom sa operasyon kan jeep bilang sa indang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Kung igwamang driver as in operator kan public utility vehicle anday magsunod sa requirement kan DOTR na magbali bilang kooperatiba o korporasyon, sinabi ni Escudero, dapat manggiraray magparagos ang gobyerno na magkumbinsir sa mga grupong ini asinday isarado ang purtahan para sa sainda. Bigiras man kang Senate President sa mga opisyal kang DOTR ang mga inagrangay ka mga transport group na pistora si Manibela may koneksyon sa implementasyon kang PTMP, Siriman, kaniba pang grupo kang PUB na nagbali bilang kooperatiba o korporasyon. Sarong proposto na mataon ng dagdag benepisyo para sa mga barangay tanod ang isilangat duman sa Kamara de Representantes ni Congressman Brian Raymond Yamsuan kang Bicol Sarop Party List sa raram kang House Bill number 10909. Lapig patriniwa ni Yamsuan, itinutulod ganin na matawanan ng Christmas bonus ang mga tanod Siriman, free legal assistance as in insurance coverage. Ipinahayag ni Yamsuan na sa presenting lay kakadigit sa naman ang nakakuha ang benepisyo na mga barangay tanod kaya panahon na para tawanan sila ng pagbisto o rugna as sila bubugtak sa pinigruan silang buhay sa pagganap kan sa ilang responsibilidad. Sirarong pagkakang House Bill number 10909 ang mga kwalipikadong tanod sinisirip na tawanan ng kabangang bonus na naresibi ka mga punong barangay. Ang pagsiguro na igwa silang libreng legal assistance oras na imbulto sa reklamo bilang parte ka sa ilang trabaho asin man insurance coverage. Gusto pa niyang suwan na matawarin prioridad ang mga tanod sa pagresibi ng mga barangay livelihood pati naman development projects. Sa oras na maging lay, maging kwalipikado sa nasabit ng benepisyo ang mga tanod na nakapagserbi na ning sarong taon pataas. Nagparawas na ng guidelines ang Commission on Elections kung mali katakod sa paggamit ng social media, artificial intelligence as in deepfakes sa mabot na 2025 midterm elections. Sa memorandum kang Comelec, tinawandun kan full body ang saydang diretso na i-regulate ang social media sa narom kan konstitusyon ka Pilipinas tangali magkaigwaning matuninong, areglado, asin na honestong eleksyon sa masunod na taon. Nagpilog na ang Comelec ng task force na katotohanan, katapatan, asing katarungan sa eleksyon o task force KKK sa eleksyon na may katuyan labanan asin kontrahon ang disinformation pati naman misinformation. Matabang maligdi ang law enforcement agencies, iba pang ahensya kang gobyerno, accredited citizens arms asin partner organization kang Comelec. Mahiging trabaho man kang pinilog na task force ang pagbabantay sa social media accounts ka mga kandidato, grupo, mga vlogs asin iba pang campaign platforms para masigurong masusunod ini kuhan silang bit ng patakaran. In kaso man, mahiling ang pagbalga, sinda na susugo na mag-imbestigar, magparwas ng show cause order, magsangat ng election offense complaint, asin iba pang kaso sa magkakaligong ahensya kan gobyerno. Mientras tanto mga tugag, sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal, hindi ko kaibigan si PBBM. Inian mayong pag-aralangan na sinabi ni Vice President Sara Duterte kan mahapot kung may tsansa pa ang rekonsolasyon sa pagultahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ambos interview matapos ang pagkatindir kani sa moto proprio na investigasyon kang House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi kang Vice Presidente na dawa nyo rin na isinda naging mag-amigo o mag-amiga kang Presidente kang Pilipinas.
Aktualmente, sigun kay Duterte, solamente si Senadora Amy Marcos na ang tugang kang presidente ang talagang amiga niya puntakan 2012. Imbes sinabi pa kani, ginigibo sumot na ini kan mga kongresista kang administrasyon laban sa iya takaning itulod ang sayang impeachment asin takaning magluya ang sayang tsansa sa magdaragan sa 2028 national elections. Ipinahig pa ni Duterte na oras niya nakaulay ang presidente ng Pilipinas kang Hunyo kan magpasiring siya sa Palasyo Malacanang takaning isumiter ang sayang resignation bilang Department of Education Secretary. Opisyal siya naghali sa kabinete kang Hulyo 19 asin punkat do hayagan niya ng binabatikos ang Administrasyong Marcos. Si Presidente Marcos asin Vice Presidente Duterte nagdaragan sa rarom kan Team Unity kan 2022 na kung sa'y nakakuha ng lampas sa 31 milyon na boto asin na 32 milyon na boto man para kay Duterte. Ini ang Kakabuni Network News. Network News. Oras ko niyan mga tugang. Alas 5:30 po ni pagkaaga, nagantabi ko sa mga bareta sa Kakampi Network News. Kunyong pong aldaw na Webes, September 19, taon 2024. Naantabayanan kita live sa mga signal kan 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Oy, duman sa mga bisita, si mga nag-aarabot ng unyan luway-luway, mag-aramay kita at masarado na naman ang mga tinampo sa sentro kan Syudad Ganaga partikularmente para po tawandalan ang pigalauman maghapon na naman na parada katakod kan civic parade na pigatalaan ngunyan. Gabito po si mga alternatibong rota na pigatalaan kan sa tuyong mga autoridad para na po kita maabala sa tuyong biyahe, lalo na po si mga day-aware kan mga ipinapautob na mga rerouting o mga road closure ang parang ngunyan ng mga aktibidad Campiña Francia Festival 2024. Babalik kita dyan sa mga baragos ka mga bareta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Tugalas lapas. Kakampi mo. Sinuko na pakatugan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Health na gibon ang gabos na paagi para gibon libre. Asin mapalaba ang zero balance bill sa mga pampublikong ospital. Sigun kay Secretary Herbosa, kabali na digdi ang mga nagatrabaho ito mga nasa working class. Nangyari kaya ngunyan. Ang mga nasa poorest of the poor, sana ang nakakalibre sa mga ospital. May mga pagkakataon subot na nagbabayad mang kinaray ang mga nasambit ng kategorya, oras nagpapabulong sa mga public hospital, sulit na nagluluwas sa evaluation ka mga social worker, na oras na ang sarong pasyente, may trabaho, pinapamugtak na may kakayahan, magbayad kansa ng hospital bill. Kaya ang sugo kang Presidente ng Pilipinas, gibunang libre sa kabos, asindawa sa isayman, na magpasiling sa public hospitals ang bayad arog kang ipinapautob ka ito ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kabaliban sa target na zero balance bill, ang libreng operasyon, bulong, patinaman, laboratorio. Dapat talaga ibali naman, sa ayuda nga ni, si mga mang kontribusyon sa buwis ang parating nakakanamit. Si mga, sabi nga si mga middle class, garon na kabali sa mga panaukang gobyerno. Mientras tanto, kinakalkulan na sa 20 persona ang nai-report na nagadaan asing 14 man na nawawara huliman sa epekto kang southwest monsoon o habagat asin baging kan tropical cyclones na Ferde asin Hiner. Sa pinakahuling bulletin ka National Disaster Risk Reduction and Management Council, ipinahayag ka rin na siyam ang nai-rislong nagadaan sa Mimaropa, Pigarapat sa Western Visayas, asin bang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, duwa sa Sambuanga Peninsula sin sa Central Visayas. Nakapag-restro man ng 11 personang nairido sa panahon kapag tama kang habagat, Ferdi asinman Hiner. May kabilugan, 597,870 individual o 156,524 pamilya ang apektado kan maraot na panahon sa Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Sambuanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargen, Caraga, Bangsamoro asinman Cordillera. Kadaklan sa mga apektadong tao na i-report sa Western Visayas na iguang 256,500
593 na individual o 73,512 na pamilya. Sa kabilugan, apektado populasyon, may 62,995 individual o 16,926 na pamilya mantenido sa mga evacuation centers, mientras tanto may 34,265 katao o 8,592 na pamilya at mas piniling magdago sa ibang lugar. Huli man sa habagat, Ferdias Engineer, nadanyaran ang 930 harong. May 789 na partially as in 141 ang totally nagkaiguan ng danyos. Narawat man ang infrastruktura na inabot sa 2,401,500 pesos. Sabi kang NDRRMC, nagkaiguan ng power outages as in communication line problems sa nagkaperang mga apektadong lugar. Alas 5:44 sa iba pang detalles ka mga baret ng yato kunyan sa Senado Nacional. Pinaginutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagluhol ning onra sa mga guminana sa 2024 Search for Outstanding Government Workers sa nangyaring seremonya duman sa Palasyo Malacañang. Ang okasyon bilang pagbisto sa day matawadin na talento as indikasyon ka mga empleados kang gobyerno as sa mag-serbisyo publiko para mas epesyente as in pinakaray na operasyon kan gobyerno. Tulong kategorya kang onra ang itinawag kang Presidente as in Civil Service Commission arog kang Honor Awards Program, Presidential Lingkod Bayan, Outstanding Public Official in Employee Award o Dangal ng Bayan as in CSC Pag-asa Award. Sa pagtaram ng Presidente, hinangaan kani ang mga nagilibo ka mga awardee na nagtaon ng dakulang impact. Bakulang sa idang komunidad kundi sa syudad as in mismong sa institusyon kang gobyerno. Sa kabilugan, 25 empleyado kang gobyerno ang nag-receive ng individual award as in apat na group awardee as in may kasabay na reward ang mga ini. Sa iba pang detalles ka mga bareta, nakapagpiyansa na ang nagkakantidad 90,000 pesos para sa sayang timbaryong libertad o paglibre si dating Budget Undersecretary Christopher Lao. Sigun sa PNP, na-arestar kang Criminal Investigation and Detection Group. Kasugma ning pagkaga ang 47 anyos na si Lao sa barangay 18B Obrero, huliman sa arrest warrant na ipiniluwas kan sa Digan Bayan First Division kalapirikod na Setyembre 12. Ipiniluwas kan sa Digan Bayan First Division na Chair Maria Teresa Mendoza Arcega ang warrant labang kilaw huli sumot sa pagbalga sa Section 3 ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft Incorrupt Practices Act. Paparipit sa issue kan pamali. Ito naman kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires na sinda nagsangat ng kaso labang kilaw as in dating Department of Health Secretary Francisco Duque III sa Sandigan Bayan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ay dapat magkampante sa komportabling detention facility sa Metro Manila. Ini ang patalin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Alice Asinchilago sa panagos din ng pagpirit na naglulad sinda sa yate asin mga barko para makalusot ning nasyon asin madulagan ang mga autoridad. Sigun kay Tolentino na sarong abogado asin law professor, uning kasuhan kang gobyerno ang mga goo ning continuing offense sa arinman na korte na may jurisdiksyon sa mga lugar na sa ilang inagihan palawas ng Pilipinas pasiling Indonesia kung saan sila narestar. Sa pagdungog ng Senado sa mga illegal aktibidad na sinasabit sa goos, biga posisi kan Senador si Department of Justice Prosecutor Aiser Joseph Gatdula sa posibleng kaso kan dua ning continuing offense. Bilang kasimbagan, nag-uyo man si Gatdula sa Senador. Paliwanag pa ni Tolentino, nakaparaman sa continuing offense kung saan ini nagpoon, sa nagparagos o sa nagtapos. Kung tama ang sinasabi ninda na naglunad sa yate, naglunad sa barko, nagbalyo sa inbana jurisdiksyon, sila nag-agi para magdulag, pwedeng akomodaron kan lokal na korte ang jurisdiksyon na ini. Diwat man nag-uyon digdi, si Gatdula. Sa puntong ini, hinapot ni Tolentino si Alice Go kung nadangog ang hapot ang simbag bigo mayo naman po kuta kaya gustong kaya gusto hindi na magsabi nito to ang balikan senador mientras nagpapatalid sa mga go
na daimaging kampante asing komportable sa sedang presenting detention facility sa Naugan Metro, Manila. Alas 5:48 at siyang babalikan niya ang mga report sa mga pagriban niya sa luwas. Mientras tanto, personal na umasangat ning certificate of candidacy ang sarong autorisadong representante sa presidenteng opisina kang Commission on Election o sa magkakaring opisina kang Commission on Elections. Ini ang pagirumdom ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa kapos na mga kandidato katakod ka nagdanagadang na pagsusunod ng COC. Sa abiso kang Comelec sa Oktubre 1 sa 8 ang panahon kan pagpapransa ng COC, una alas 8 ng pag-aaga, sunod alas 5 nin paghapon. Nagtaraan man sa Nobyembre 4 sa 9 ang pagsusunod kang kandidatura kang mga madalaga na kongresista sa mga distrito sa Parlamento kang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabali man sa mga dokumento na dapat isumitir, yun 5 kopya kang COC, kabali ang original na kopya kang COC. Passport size na litrato na kuha sa nakalis na 6 na bulan asin documentary stamp. Apor sa bayan sa documentary stamp, pinagrumbong kang Comelec na mayong bayad ang pagkaplansar ng Certificate of Candidacy. Apor sa COC, isasangat man sa Oktubre 1 sa 8 ang kuna o Certificate of Nomination and Acceptance ka mga kandidato na biyembro kan sarong Comelec accredited na partido politikal o kundaiman koalisyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Balikan ta mga bareta haling kunyan sa lawas. 40 anyos na lalaki na taga Ciudad Ganaga arestado sa Milaor, Camarines Sur sa sarong drug bypass operation. Ditales kang bareta ngayon haliki Mike Gravito. Sa Karsangunyan ka na Milaor Municipal Police Station, dagos na buminagsak. Ang saroga 40 anyos na lalaki na taga dyan sa Mabulo, Ciudad Dinaga na pinagsabing nagtutulod kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Milaor, pasado alas 8:35 kasubanggi, duman sa Zona 3, Barangay San Vicente, Milaor, Camarines Sur, kana gibuhon, kana pinagsarong pwersa, kan Municipal Drug Enforcement Unit, kana Milaor Municipal Police Station, asin man Provincial Intelligence Unit, kan Camarines Sur PPO, pinaga sa gibo, aga bypass operation na nagresulta sa pagkakadakop kan sarong alias Fernan, 40 anyos, residente kan Mabolo, Naga City. Sarong polis ang nag-aktong pusher buyer, asin matarin pang nakabakal sa target ng sarong pidaso kan heat sealed, transparent plastic sachet na may laman, white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items dumana ini, pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas na Fernan sa atubangan kan mga mandatory witnesses na bawi sa iyang posisyon. Iyo ay nasarong pidaso kan heat sealed transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu, asin ang sarong pidaso kang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Dating sports coordinator Kandaga na kontra sa pagpaparkilakan Pacol Sports Complex sa sarong pribadong eskwelahan. Bareta halikin Mike Garcia. Day kumbinsido ang dating sports coordinator Canaga City o CAN-ESO na si Francis Barha sa pagpaparkila kang Pacol Sports Complex sa sarong pribadong eskwelahan. Ang Pacol Sports Complex itinugdok ang panahon ni dating Alcalde Jess Robredo asin ni dating Presidente Fidel Valdez Ramos. Susog kay Francis Barha, pirang darakulang events na naging venyong sports complex arap na sana kan palarong pambansa, palarong Bicol asin iba pang intramurals. Imbes na iparkila sa School of the Champions, dapat mantiniro na lang na husto kang LGU Naga mga pasilidades. Naanan man subotin fundo tanganing maging host liwat ka mga darakulang okasyon. Dagdag pa ni Barha, importante man ang sports tourism uli sa magayon na epekto kani sa ekonomiya na iuman ang saro sa best practices kan probinsya kang Albay asin man kang Camarines Sur. Marami man ining training ground sa mga atletang nagenyo na ugmang potensyal na makasungkit ng medalya sa mga darakulang sports events. Ang sports complex igwaning standard sa sports facilities arap na sa nakang Olympic size swimming pool,
asin tama ang sukol kang oval para sa track and field. Sayang lang, lugod, sigun kibaran na kung ipaparkila sa pagining list ang nasambit na lugar sa School of the Champions sa rason na dakul ang masasayang na mga oportunidad. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ito po si SMG Sir Michael Garcia, reporting. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko matugang 6 minutos na lang, antas mag-alas 6. Pigabuyagyag ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Abuton sa lampas sa 10 individual ang mga nagtabang kay Pastor Apollo Kibuloy taganing magtago sa mga autoridad bago siya na-arestar. Ang paig ni Torre, kasunod mang kampatong-patong na kasong sa idang isasangat na laban sa mga ini. Sigun ki Torre, kabaliman sa idang isasangat na kaso, iyo ang inciting to sedition, as in conspiracy to commit inciting to sedition laban sa mga bistadong individual. Sa presente, kaibanan si Torres sa pagdangog kang kamera para sa budget kang Philippine National Police. Siriman, sa paghahapot ka nagkaparang kongresista, may koneksyon sa sinang naging operasyon sa KOJC compound. Ito naman na pinagsugol ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, siriman sa Anti-Cybercrime Group, ang pagpinog ng isang special composite team para maglansar ng pusog na kaso laban sa mga nagtago kay Kibuloy. Mientras tanto, dagos ng tinanggal bilang pamayukang task force si Undersecretary Paul Gutierrez bilang Executive Director. Inbasado sa naging kasuguan ni Executive Secretary Lucas Bersabin kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Ang nasabit ang kasuguan epektibo tulos may petsang September 12 ng taon. Matandaan, ibinugtak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pamayukan PTFOMES kalendaryo na Mayo taon 2023. Mayo pa man ibinubugtak ang Parasyo Malacanang karibay ni Gutierrez. Si Singilon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa masunod na pagdangog kan Senate Committee on Women and Children, si PAGCOR Senior Vice President for Security Retired General Raul Villanueva. Napangaranan ang sinabi niyang dating hepe kan Philippine National Police na nayaw sa monthly payroll sa illegal na operasyong Kampugo na upugo ni Alice Go. Sigun kay De La Rosa sa sarong press conference, dapat na klaruhon ang sinasabing PNP chief na nasa payulan ni Go. Basta na sana subot nagpaparawas ng impormasyon na mayo man kaibanan ebidensya. Sabi ka Senador, ini ang ito pagkakataon na nadawag niya na may imbulto subot na hepe kan PNP sa Payula, Kampugo. Mientras tanto, sinabi pa ka Senador, diskinado man ini o diskinado man ang mga dating retiradong opisyal kang PNP sa sinampit ng aligasyon. Patalid kani, pwede magdaraning demoralisasyon sa lado kang PNP. Nagdagpan din De La Rosa, nagkakasaro ang mga retiradong general na nagsabing kung sa inhali sana sa Marites ang impormasyon na dapat ipinapaluwas sa sarong public hearing. Alagad dapat marimbag sa lay. Kung in kaso may imbulto managad na PNP chief o dating PNP chief sa pagresibi ning suhol. Pigsuko na kang Quezon City Regional Trial Court sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pundo ang terminasyon gani kang kontrata sa All Card Incorporated para supply kang national ID cards. Ipiniluwas kang BSP kada 3 Agosto 15 ang termination notice. Huli sa na-report na failure to deliver na nakaparaban sa kontrata na nagkakantidad ning lampas sa 10% kang contract price. Sabi kan BSP, nagresulta ini sa production loss na 1.06 billion pesos, kadampad kang 49.91% kan 2.1 billion pesos na kontrata na itinao kani sa ACI. Alagad nakakuha ang ACI ng temporary restraining order ikan sa Quezon City RTC Branch 76 na may petsang September 9 na nagbabagat sa pagbali kang o pagbari kang BSP sa kasunduan. Sabi kang korte, nakahiling ini ning merit sa petisyon kang All Card Incorporated sa karutang kaning pagkaparwas ng status quo order, TRO as in preliminary injunction with prayer para sa pagkaparwas ng 72-hour TRO katakod kang arbitration proceeding
na isinangat kani sa Philippine Dispute Center Incorporated. Anagan sinabit sa kasuguan ang magnitude kang 129.65 million pesos na liquidated damages na inurot kan PSP huli subot sa pagkabala asin tinawan doon na yaon ang substantial amount. Sabi kang korte, ang pagpalyang ba idetali ang rason sa subot na paninimbagon kang ECI sa sinasabing pagkabala o satisfactory performance nagdala ng pagduda para maging lehitimo ang desisyon para sa termination. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Radyo Nasyonal, kinastigo makulong ang sarong Pilipinong empleyado kang cross ship matapos mabisto o mabulgar ang pagbubugtak niya ng hidden camera sa mga banyo asin kwarto kansa ng guest. Sinintensyan ni District Court Judge Melissa Damian kang Florida, USA ang din pagkakakulong ning sagod sa 30 taon si Arvin Joseph Mirasol, 34 anyos kan Batangas. Si Mirasol nakasign sa mga passenger cabin na linalaugan niyang cross ship bilang state room attendant. Napagaraman subot ang ginigibong ini ni Mirasol kan Pebrero kan mahiling kan sarong guest sa cruise ship ang hidden camera sa laog kan banyo asin report ini sa security. Nagruwas man sa investigasyon, nagwa mga video si Mirasol nin mga aking nakahuba. Aminado ba si Mirasol sa naginibong krimen, huli subot dahil niya makontrol ang sayang sadiri. Inot naman siyang nagsagat ning ako ning guilty, please sa pagvideo sa mga aking babaeng po na magtrabaho sa Symphony of the Seas kan December taon 2023. Nakaparaman pa man sa mga dokumentos kang korte na nahilingan ka mga investigador nin mga pornographic video sa sarong USB stick na pagrugaring ni Mirasol. Nagkalaban subot ning videos ka mga hubang babae sa mga banyo kang cruise ship pati naman mga child porn. Ipinahid ka mga investigador na nakapokus ang mga video sa genital areas kang mga aki na nasa edad 2 sagod 17 anyos. Pambirang Pinoy niyo. Sa mga ultimong bareta niya tungkol niya matugag, bareta pa mangyari sa Radyo Nasyonal. Bigbuyageng ni dating Criminal Investigation and Detection Group Chief Lieutenant General Romeo Caramat Jr. na dahil siya naimpormaran durante kang gibon ang ikinawang pagsakayala sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Bamban, Tarlac. Ginibukan 3-star General ang pahayag sa sayang pagkatindir sa liwat na pagdaong ka Senado dapit sa Operasyong Kampugo sa Bamban ang banwaan na dati pinamayuhan ni Alice Guo. Sigong ikaramat, naaraman niya na ang tungkol sa ginibong pagsakayala kan magbalik siya sa opisina patapos ng sayang leave, duwa sa gudtulong aldaw, apo nagibon ini. Pag-ako kang general, saro ining sampaling sa saya bilang direktor kan CIDG, lalo na asing ginamit pa ang sayang mga tauhan para gibon ang pagsakyada. Sa ibong kapaggamit ka mga CIDG personnel, dahil man lamang subot siya na impormaran. Huli kani, sinabihan subot ni Karamat, si dating Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., natanggalon na sana siya bilang, tanggalon na sana siya kung mayo siyang kumpiyansa. Ang erot na pagsakyada sa nasa Bitlampugo Hub, ginibok ang Pebrero taon 2023 kung saan naging parte ang general. Kan Marso taon 2024, diwat na gurusin ng pagsakyada kung saan digdi nagluwas ang kadakol na isyong kinakasabitan, kabali na ang sinasabing koreksyon kang alkalde kang Bamban, Tarlac sa mismong operasyon kang Pugo. Ini ang Kakampi Network News. Oras siya ito kanya matugag, 3 minutos na makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Ma-break lang kami at yan, sasamoy ang pagkabalik sa ikalawang parte ng mga bareta digdi po sa Kakampi Network News. Ang tabayanan, ang mga bareta halis sa mga Kakamping radyo na sa ito'y mga kaibanan, ang DWEB-FM Kamsur sa Ringgodada, ang KM Kakampi sa Partido, asiman ang BBS FM sa Naga City. Huwebes ngunyan, September 19, taon 2024, sa mga nagahapon sa kamugtakang kampanahon, mayo pong report ang pag-asa
dapit sa bako magayon na kondisyon kang panahon na lalo po sa Bicol Region matapos na kasubanggi idideklara na bayo na po nagdadanay na low pressure area o ano man na masunod na route ng panahon na palaog po sa Philippine Area of Responsibility. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sabi ng Rail Distributions ang grupo kan timuan na ba ni Mayor Fer Simbulan na bali parte kan sa indang commitment na masiguro ang edukasyon asin ang pagsuporta sa youth development sa Banwaan sa iyang ipinahayag na sinda nagsagimuman nin pagdistribute ng mga school supplies sa mga estudyantes kan Malawag High School. Tinawang doon ni Mayor Simbulan ang edukasyon. Iyon sa rosa mayor na prioridad kan Team Wanaba asin sa indang pinagsisiguro na ang kada estudyante dapat iguanin magkakano ng gamit sa eskwelahan para ang mga ni magtrayumpo. Sa lokal na gobyerno kan Banwaan na ba, sabi pa ng Simbulan, rekonosido nila na ang school supplies kritikal na pangangaipo kan mga estudyante kaya man ini asendang ginigibo asinda ipinapabayaan. DWEBFF Rinconada sa Pampibo Network News. At mga barata halilig sa DWB Kamsur, ini ang salita na si Benedicena. Good morning. Pamaros Benny ka mga bareta dyan sa Rinconada. Alas 6:14 isunod na mga baretang haliduman sa partido. Tinipon kan KM Kakampi Partido. Kay barat naman ko dyan si Frank Suter. Frank. KM Partido Kakampi Network News. Nakapig dyan mga baretang tinaripon kikadidi sa partido area. Orgulyong pinag-anunsya ni Congressman Elroy Villafuerte kan segundo distrito kan probinsya kan Camarines Sur na may kabilugan na 49.8 bilyones de pesos ang fundo na ipinagtagama sa 2025 national budget para sa abuton man sa labi sa 4,000 na mga senior citizens para sa indang social pensions, partikular na sa mga tios ng mga membros kanda sa bitan ng sektora. Bagirumduman na dinugangan ini gikan sa 500 de pesos ginibo ng 1,000 sa lambang kwalifikadong beneficiaryo. Si Congressman Elroy Villafuerte sa mga kagpadrino kada sa bitan ng lay na nagdodoble sa kantidad para sa nasambitan ng dugang na social pension para sa mga senior citizen. Sigon kay Congressman Elroy Villafuerte na kulang tabang na iniya para sa mga senior citizen lalo na sa mga pangaipuan, partikular na sa aspetong medikal. Mientras tanto, apera kay niya, pinag-orgulyo na pinag-anunsyon ni Congressman Elroy Villafuerte na igwaman ng katagamang aabuton sa 3 bilyones de pesos na fundo sa laugan 2025 national budget para sa expanded centenarian law o ang Republic Act No. 10868 na saro man siya sa kagpadrino sa nasambitan ng leya. Minataon ni Gisbel de pesos na benepisyo o insentiva sa gabos na mga bakumpleanyo abuton sa 80 anyos sundo 95 anyos pataas. Bantang igwaman ipinagtagama o itatong 1,000 o 100,000 de pesos para sa gabos na aabuton na 100 anyos ang edad na lambang Pilipino. Piatras tanto sa ratsada na kan mga baratas report ikan sa mga pag-iribang mga radyo patrol reporters sa Team 1 San Jose, asin Team Maymay, asin Team PHO. Padagos ang ginigibong pagbisita sa mga barangay sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Kakanibag taon din ayuda sa mga namamanuan. Detalles kan Barata, Dads Prado. Ang kungot sa kanya, nagpapadagos-dagos ang ginigibong pagbibisita kan Team 1 San Jose, Team Maymay, asin Team PHO sa mga barangay sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur. Initinganing mga todo magdaranin mga maintenance sa bulong, vitamina, gatas sa mga senior citizens, asin bagas para sa mga PWD, asin na solo parent. Naobserbaran na maskin mauran ang panahon, inidain naging kulangan sinambit na nga grupo para sila magapundo. Sigun kinating bukal may pakamara, padagos lang sila sa pagtaon ni natabang, indulita aron din na igpasinda ni na nagahalat asin nag-aasa ng mga kaymanwa, sa darindang Mirat na hari sa Kapitolyo Provincial sa pamamay ni Governor Luigi Villafuerte at man ni Vice Governor Sala Fortuno Jr. Sigun pa kinating bukala pakamara ay gusubot ni nagsasabi na ang Team 1 San Jose yaon sa mga barangay at mga nadaan eleksyon igwaman subot na nagsasabi na makandidato kaya sinda kung kaya si Gay Andrelacao
sa mga barangay. Alagad ipinaliwanag ni Dr. Bukal Maymay na prioridad ninda iyo anak magdarakan mga kaipuhan kan silang mga kaimanwa lalo na sa ngaranin na salud asin na pagbuhay. Bonus na sa nasabot sa indaan na mapadipit sa politika. Kaya sa iyang sinabi na kung ini may presyo sa ibang partido, sa iyang pinag-agyat o pinag-agyat na mag-house to house man sinda, asin magdaring mihurat sa mga barangay, sinulita ang nakikinabang iyo ang mga kaimanwa ninda, bakong sinda. Idinagdag pa man ni dating Bukal may pakamara na ano man ang sabihon ka iba pa sa mga programa, ang Timuan Kamsor, asin Timuan San Jose, sinda padagos sa lahat sa pag-alakaw, pagtabang asin pagpaugmakan mga kaimanwa, darang nga ikuhanin na bulong asin iba pa, inigabos nangyayaring huli sa pagkaamot ni Congressman Elroy Villaferte, na sinasabi na iyo ang may kaisipan kan mga magayon, asin kapakipakinabang ng mga programa kan Kapitulyo Provincial, siring mana siya ang nagkataon na go-signal para magabulos sa banawang kan San Jose Camarines Sur, ang mga programa ang pagsalud asin na pagbuhay. Para sa kakampi ni Tuwak News, Dads Prado, kakampi mo. Trustado sa iba pa mga barata, Philippine National Police sa Banawang Lagunay, Camarines Sur, may bago ng Chief of Police. Aramon ng detalles gikan kay Dilo Oriana. Formalmente na nagtukaw ang bagong OIC Chief of Police ng PNP sa Banawaan ng Lagunay, Camarines Sur matapos magkaigwa naman ni na formal na term of office kanakaaging September 16, 2024. Si Police Major Michael Vincent Salcido Fortunada ang nag-arribay kay Police Major Alexis Baunsua nangunyan sinasabi niya ang nagdumang sa Komandansya Provincial para man sa sayang masunod na posisyon sa PNP. Si Major Baunsua ang nagatukaw na pamayokan PNP Lagunay po Hulyo 28, 2023 at kudang September 16, 2024 kung saan sinasabing dagmang subot ng mga akumplishmento ang nadara nadara sa panahon kan na pagtuko ni kabali na ang pagkakadeklara kan Banawaan ng Lagunay bilang drug-cleared municipality kan Regional Oversight Committee kan PDEA asin man kan PNP. Katakod kaya ni pigpasalamatan partikularmente kan mga personahe kan Lagunay Municipal Police Station si Major Baunsua huliman kan pagiging maray subot na leader kay ni asin pagdara nin dagmang na mga akumplisimento sa sinabitan kipatura. Mientras tanto na ng bitang ng regudon sa liderato kan PNP Lagunay Partido Subot kan parating nangyayaring baralasan kan mga COP na itigpapasunod kan halangkaw na komandansya kan kapupulisan. Naglalao man ang mga personahe kan sinambitang kipatura na ipaparegos-dagos man kan sa indang bagong OIC Chief of Police ang mga programang iwinalat sa mga pinunan kan sa indang dating Chief of Police. Dagdag na barata sa radio lokal para sa kakampi Network News. Ako man si Nilo Riana, maray na aga. Alping John, yan ang mga baratang tinaripon kikaditi sa partido area para sa kakampi Network News. Ako po, si Frank Sotero. Kakampi Kakampi Network News. Network. Thank you, Frank. Pagalit dyan sa partido, isunod na mga baretang halis sa BBS FM Naga. Para naman si Junel Cuba sa mga bareta, Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Mayo ning problema sa boarding point kanda probinsya ning Camarines Sur sa mga bisita na palaugon digdi sa laog kan siyudad Kinaga asin paluwas para man makisumaro sa kapiestahan kan na Naga, partikular na sa Banwaan kan Del Callejo, Camarines Sur. Mahal nas an bulos kan trapiko sa lugar kung sain igwa nin pinag-establisar na border control ang Philippine National Police. Nagkaigwalang subot nin problema dyan sa mga bikulo kan nagkalis na simana kung sain nagkaigwanin bagyo pig control ana mga bikulo urog na si mga tracking day palusuton uli man kan problema urog na sa mga mabalyo sa dagat para day nasubot magkaigwa pa rin problema kan laba ninda trapiko sa laog kan port kan Sorsogon. Nag-aaram naman subuot kan mga pangyayaring ini ang mga biyahero na nagaagi sa boarding point kan Del Callejo, Camarines Sur. Sangunyan, mayo subuot ng problemang naihiling sa mga bisita asin mga biyaheros na minaagi sa nasambit ng lugar. Uyaan party kan mga pahayag ni Major Romel San Andres, ang Chief of Police kan Del Callejo, Camarines Sur.
Matigas po sir sa ano po sa paabuto na atong pinyaton sa fiesta celebration kang Siyudad ng Naga. Dahil managayo po kaming na-encounter na problema. Nagka-problema lang po diyan pag may mga kalamidad po na araw ito nakaagi, nakakaigo po kitang pag-holding kan mga tracking, lalong-lalo na po si mga pabalyo sa kadagatan. Na kung sain, pigpapahold ta dyan, tanganing ay kumpul-kumpul po duman sa port. Asin aram naman po ninda, pag may mga sirikaning kalamidad, talaga pong pinahold naman dyan sa border sa Del Gallego po. Mientras tanto, igwaman sindang suway na pinag-establisar na Motorist Assistance Center katabang ang grupo kan MDRRMO, BMP, pati na naman ang grupo kan RHU. Initangani man makataunin tabang sa mga biyaheros para maabisuan sinda na dumanda sa banwaan kan ragay, pigihiray pa ang tinampo. Asin kun may mga VIP na minaabot initulos nindang pigko-coordinate man sa PNP duman sa banwaan kan ragay Camarines Sur. Uya pa si Medyo Romel San Andres. Ako na po, kitang pig-establish po naman, doon po sa crossing, na kung saan, katuwang-tuwang po dyan ang MDRR, ang BAP, and minsan po, yaon man ang satuyang rural health, pag-iribata dyan, na kung saan, pigsuway ta po doon sa border, ang Motorist Assistance Center, para po magkaigwan ng dakulang tabang sa mga paabuton pong mga biyaheros, na kung saan, iyo ang aaputan ninda, na kung saan po, dyan sa Baliwaning Ragay, dukit na yan ng mga pig-aayos sa kalsada. Pag may babutan po ng mga VIP, kino-coordinate po sa Aragay MPS para magiyahan po dahil po medyo duman ang kan traffic. Hindi po sa Banwaan ng Del Gallego, medyo okay lang po kita digdi. Mientras tanto duman sa Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur, mayo ning problema ang mga biyahero sa laduman kan highway o tinampo. Ulit 4 lanes ana tinampo sa nasambit ng lugar, malnas ang bulos kan trapiko, bakong arog subot sa Banwaan kan Ragay na nagkakaigwan ng konstruksyon ka nagkapirang mga tinampo, alaga daan aram niya, yaon man subot ang mga personay kan pulis Ragay para magtaunin assess sa parte mismo kanda mga biyaheros, partikular na kan mga palaugo ng mga bisita pasiring digdi sa siyudad kan na Naga. Uya pa si Police Major Romel San Andres. May pang problema sir, medyo kaya 4 lanes na, although may bigayos yan na pero po okay lang ang satuyang mga motorista. Kung araw po sa Banwaan ng Ragay, medyo kaya duman ang bigayos na kalsada, pero yan man po ang assistance kan satuyang ng mga kapulisan po duman sa Banwaan ng Ragay. Opo, medyo lang, duman lang po sa palaog ng Aling Ragay, palaog ng Del Gallego, kama mo bigayos, pero okay lang po ang flow kan traffic na dyan. Si Police Major Romel San Andres, ang Chief of Police kanda Banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Sa iba pa diyatong detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, seguridad sa danlugan sa pluvial procession, pig siguro, Boyet Padere sa detalye. Big siguro ni Dinaga punong barangay Maria Cristina Intia na naka-alert sinda gabos kabali na ang bainting barangay talod sa mangyaring pluvial possession sa maabot na Sabado. Nasa barangay Dinaga andan lugar para sa pagoda kan mga imay sa paggatod sa mga ini sa Basilica Minore. Ini susundan kan mga piling mga baroto na pigtugutan kan Philippine Coast Guard na magsabay sa pluvial possession. Si labi ni Kapitana Intia na gabuskan sa idang CCTV camera sa palibot ang nagagana, asin kaya kaining i-monitor ang mga kaganapan sa palibot kung sa may parting Naga City People's Mall, Plaza Rizal na sakupan sa ng barangay na may mga sidewalk vendors asin pasyaran kan publiko. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Bicolana gikan sa Bureau of Jail Management and Penology sa Bicol, awardee sa 2024 Search for Outstanding Government Worker kan Civil Service Commission, Darrell Banya sa detalye. Nako akan sarong Bicolana gikan sa BJMP Bicol na si Jail Inspector Anita Andesa, an award sa Civil Service Commission Pag-asa Award kan CSC para sa 2024 Search for Outstanding Government Workers na ginibuduman
sa ceremonial hall kan Palasyo Malacañang kasud man aga di September 18 nakuha ni Andres ang award matapos na magtindog yung kainot-inoting learning site for agriculture sa nasyon sa laog kan kulungan na nagpabago sa estado kan pagbuhay kan mga persons deprived of liberty. Personal na ipigduhol ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Andres ang tropeyo nin pagmidbid bulawan na medalya gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas asin man 200,000 pesos na cash. Sa diskurso ni CSC Chairperson Attorney Carlo Nograles, ang sinabit ng mga kauna na aktibidad, nagsiserbing importanteng pwersa sa pananaw, paagi asin kalidad ng trabaho kan mga empleyado kan gobyerno. Nagkapera sa mga ini, ang marikas asin mas maginhawang aplikasyon sa mga programa, mas madaling paghagad din social assistance, tiring man ayudang pangkabuhayan asin pagninegosyo. Nasa 15 individual asin 4 na group awardees, ang tigmidbid kan presidente, asin man kan Civil Service Commission para sa pagpahiling nin kakaibang pagganap, trabaho asin serbisyo na nag-aambag na makamtan ang tibay, ekonomiya asin mapakaray ang operasyon kan gobyerno para sa tulong kategorya kan award sa tauna na Honor Awards Program kan CSC na kinababalihan kan Presidential Lingkod Bayan, Outstanding Public Official and Employee Award o kaya Dangal ng Bayan asin man ang Pag-asa Award. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, 4 na suspeka sa Nambanog gadaan kan nakalis na traslasyon temporaryong nakaluwas sa karsel matapos na ini makapagpiyansa kasudma. Boss O Kaisminda sa detalye. PNP pinagkumpirmar ka na City PNP na ana mga sospeka sa pampabanuga na nagkagadan ka nakaging traslasyon ang nakapagpiyansa. Alakad ang saro digdi, nakulangan ng dokumento kon kaya nawalat ang saro. Sigon sa pahayag kan PNP, ang mga ini ang pansamantang nakalaya makatapos sa pagkapagpiyansa kasugma. Good morning po sa Gambos. Ano po, ang pinaka-latest na po duman sa 4 na suspect na involved duman sa mauling incident na eventually nagadan po ang biktima. Nakapag-avail na po ng bail sa halagang 10,000 each. So, yung tulo po naka-bail and may saro na lang pong nawalat po dito sa Police Station 1. So, yan po ang pinaka-latest na balita at sa issue po duman sa drowning incident. Ni Colonel Chester Pomar, tagapagtaram kan PNP Naga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong babaeng rider matapos na inian mabudalan kan sarong bikulo degdi sa parte mismo kan siyudad Kinaga, partikular na sa barangay kan Carolina, bandang nangyari ang insidente alas 4 ni na pagkahapon kana sudma. Pinagabisto ang biktima na iyo si Jesly Una Irilloso, 31 anyos, kanda nasambit ng barangay dyan sa Suna 3, kilometro 12, Carolina, Naga City. Anda sinambit ng biktima, anda nabudalan kana sarong kotse, kanda sarong nagangaran na Pauline Gail Dasigan I Acosta na naging iriduman asin na ini ana yaon dyan na pinagbubulong sa Bicol Medical Center. Segun sa impormasyon, ana biktima pinagdarapaman kuta na sa hospital alaga dini ang pinagdeklarang dead on arrival kan attending physician kanda Bicol Medical Center o DOA. Ana nasambit ng biktima anda tulusman na pinagkuha ang bangkay kani kan sa iyang mga kapamilya. Sa saro pang barata sa lado lokal, arestado man ang sarong drug pusher dyan sa Banwan kan Pilik, Camarines Sur. Ini sa paagiman kan gribong drug bypass operation kan mga miyembros kan Philippine National Police sa paagiman kan Municipal Drug Enforcement Unit. Pinagabisto ang suspect na si Modisto Picato I Asay.
nasa tamang edad kan Suna City, Old San Roque, Pili, Camarines Sur, alas 7:50 kasubanggi kan ikasakan mga miyembros kan PMP sa paagiman kan MDEU and bypass operation laban sa suspek. Binakalan ini nin sarong plastic sachet kan sarong miyembro kan pulis nagsaginsagi na pusher fire sa kantidad na 500 pesos. Matapos kayan pig pusasan ang suspek asinda digdi pig search sa iyang lawas sa iyang short nako anda sarong posporo o pakitin na posporo na igwan ninda og ninda 5 pang plastic sachet ninda shabu ana timbang kana shabu day pamanda na ipaluwas kana mga miyembros kana PNP sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Ang suspek haloy nang piga mamanmanan inulig ta ini kulog payo sa indang suna sa pagbariwas kana ipinagpapangalad na bulong. Yaon ini nakakulong unyad sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur asin sasangatan ngunyan ng kasong pagbalga sa Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iyang tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat Junel mga pakinig balik dyan sa BBS FM kan sa mga bareta. Oras siya itong matugang alas 6:34 din pag-aaga. At sa babalik kami sa iba pa mga bareta, mga ultimong bareta digdi sa ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas lapas. Kakampi mo. Inabot sa 1.7 milyon pesos ang kabilugan na ganansya sa mga kadiwa ng Pangulo na piglansar sa mismong aldaw kang kumpleanyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napagaraban sa Department of Agriculture sa Bicol kung saan sabay-sabay na ginibo ang kadiwa ng Pangulo sa mga probinsya. Katakot ka na intervention para maka-aprobitsar din na baratong bagasa. Kasabay naman kani ang paglansar kan National Irrigation Administration nin murang bigas sa NEA at 29 pesos sa program. Paraban sa mga 4-piece beneficiaries, mga senior citizens, mga solo parents, as in mga persons with disabilities. Napagkaraman pa sa Department of Agriculture Bicol na sa pangkakabsa ng mga ahensyas kang gobyerno, kabali ang mga provincial government na arugang kamsura na nagpartisipar sa kadiwa ng Pangulo, naka-connecta ng 1,719,398 pesos na kabaklan sa sarong aldaw. Ang nagtalikod na September 13 kung saan ang probinsya kan Albay nakaigwan ng kabaklan na 280,140 pesos. Samantalang ang probinsya kan Camarines Norte nakaigwan kabaklan ng 689,695 pesos. Bantang ang Camarines Sur 204,593. Sa laduban ka National Irrigation Administration, sina nakakolektaban ng 1.1 milyon na pesos na sales sa baratong bagas na ipinabakal sa laog din sarong aldaw. Sa iba pa mga bareta niya tungkol sa lado lokal, idineklara kan Land Transportation Office na imbalido ang pantiket o TOP na ginagamit ka mga tawan kang Highway Patrol Group sa mga nasisitar nilang motoristang violator sa tinampo. Iya matapos erotang bawiong kang LTO ang deputization ka mga law traffic enforcers kabali ang SPG. Napagaraman na sagud kay ngunyan, dahil papagbabalik kang SPG sa LTO ang TOP para sa magkakarigong inventaryo
Matapos bawian ang deputization, susog mismo sa laging kasuguan ni LTO Chief Vigor Mendoza. Sigun bang kay Glenn Marcera, Regional Operations Chief kang LTO Bicol, uli sa pagmamatagas kang SPD. Dahil bibiston kang LTO ang sa mga nadakop gamit ng TOP, kaya mayong multan dapat bayadan ang mga motoristang nasitar basado sa ng violations. May poder pasabot ang mga nagkadarakop na motorista na magsakat ng kaso laban sa mga tawang kang HPG na ginapitan ng TOP hulikan sa ng violation, dahil ni bibiston kang LTO bilang bako na sinangunyan na mga deputized agent sa pag-implementar ka mga traffic laws. Napagaraman na kaya binawi kang LTO ang deputization sa mga miyembro kang PNP, mga tawan kang Public Safety Office kang LGO as and SPD, ulit na rin magagamit ang pigtaong pantikit sa sainda pasado sa ginibong inventaryo kan ibinalik ang mga booklet kang TOP. Ang LTO liwat na deputize ni mga bago hali sa mga law enforcement agency alaga na nakabali si mga dating na deputize. Sa ngunyan, solamente mga enforcer kang LTO ang iguang poder na magdakop sa mga motorista basado sa violation sa rarom ka mga national traffic laws. Ngunya na Piña Francia Festival, labo-labo ang ginigimong operasyon kang LTO kung sa lampas ng 1,000 mga motorista ang napatawa di magabat na multa matapos sila masitar sa mga operasyon sa manalain na lugar kandaga asi mga pagtraid na banuan. Kabali sa mga di nakasalbar sa napatawa ning magabat na multa na iguang violation, mga bistadong personalidad, asin mismong mga miyembro kan mga autoridad. Mayo nang gayong pighahandalan ang Metro Naga Water District na magluya pa o kulang-kulang ang supply kan tubig sa kasributan sa panahon kang Piña Francia Fiesta. Hulita napagana na ang saro nindang pumping station sa Barangay Pakulkan na Siyudad Canaga matapos na ni masuplayana kan kasurikunos ni na kuryente. Matandaan, 2 pumping station kang MNWD. Ang nagkadiferensya uliban sa sunod-sunod na bagunas ning uran kalagtalikod na aldaw drakang habagat asin mga naglaog ni route ning panahon dalan para liwat na maapektaran ang bulos kan tubig sa mga apektado kan silang bit ng substation. Sa kunyan, nabawasan na ang mga reklamo gikan sa mga miyembros konsumidores kung saan nakatabang na maray ang sunod-sunod na pagbagunas ning uran sa nakalis na mga aldaw. Kaya ang mga taga MNWD ngunyan nakangirit asin nakatingag na naman sa sainda mga miyembros konsumidores. Ini ang Kakampi Network News. Pareta sa lawas kang Pilipinas ngunyan. Lalo pang lubilang ka bilang ka mga nagadaan na individual sa pagtama kang bagyong Yagi sa nagkaperang nasyon sa Southeast Asia. Pasado sa datos na pinalawas kang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, lampas sa 500 personas ang nagadaan. Huliman sa mga magagabat na pag-uran, pagbahasin na pagtiris din daga, asin mga edipisyo kasunod kang pagtama kan makukusog na bagyo. Sa rasyong kang Vietnam, nairistro ang pinakadakol na bilang kang mga nagadaan na sumikat sa 300 persona. Sa Myanmar, nairistro man ang 226 persona, mentras mantinidong nawawara ang 77 persona. Sa Thailand, 42 ang nagadaan, asin man sa Pilipinas, sumikat man sa 20 ang binawian ng buhay. Sigun pa sa ahensya, milyon-milyon na persona ang nairistrong apektado ka nakalis na route ng panahon kung saan na sa Myanmar pasara, subrikat sa 3.4 na persona ang pig-irbakwar. Nawanan nga ni kanakalis na simana, nagtama na sa bit ng bagyo, nagdrama na nining halabang mga pagbaha sa malabibang parte ka mga nasambit ng nasyon na sinundan man kang habagat. Pinangiturugan ni World Boxing Champion Melvin Jerusalem na paglaban sa hampangan kan sa mga kababayan. Asingon niya na utubini, asin daya sayangon kan World Boxing Council minimum weight king ang pagkakataon. Nakatalaan idepensa ni Jerusalem. Nagdadara ning 22-3-0 win-loss draw na record. Tampok ang dosing knockouts ang sayang corona kontra kay Mexican mandatory challenger Luis Angel Castillo na may 21-0-1 asin tracing knockout sa mabot na Domingo sa Mandaluyong City College Gym.
Ang 30 anyos na si Jerusalem, saro sa duwang nato ng Pilipinong World Champions, apura kay Pedro Taduran, na may sunod-sunod kang International Boxing Federation minimum welterweight belt. Kakampi Network News. Network News. Yan na po mga balita na tabiyanan sa Kakampi Network News. Ganyan pong aldaw na Webes 19 na kambulan ng Setyembre taon 2024. Mga balita sa lulaan tabiyanan sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Ringgonada, sa 99.3 KM Kakampi Partido, asidban sa 91.9 BBS FM sa Siyudad Ganaga. Sa pangaran po kang Bilog na Puwersa, kan Kakampi Network News. Ari manigis sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City, kay Banang Kusiban Bulawan sa Lado Teknikal. Ako po si June Bernas. Mabalos ka sa inyo pagantabay sa mga motorista, maglikay sa mga saradong tinampo sa Naga Hulikan, piglalauman na halabang parada maghapon ngunyan. Babalos, good morning. Kakampi Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi Kamsur.